Dapat ang balita para sa tao, pero kadalasan hindi nila alam ang mga kwento sa likod nito. Kaya tayo merong mga mobile journalist. Pag-usapan natin yan dito sa mukha ng balita. Minasaker sa loob ng kanilang bahay ang isang mag-asawang negosyante at minor de edad nilang anak sa Malaybalay City sa Bukidnon. Ang krimen nasaksihan mismo ng dalawa pa nilang paslit na anak na nakaligtas. Hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin. 5 economic managers ng Pangulo mananatili sa pwesto. At inspirasyon ang hatid ng isang kagagraduate lang sa Philippine Military Academy. Naitawid niya kasi ang pangarap kahit siya'y ulilang lubos at dati pang nagtrabaho bilang delivery boy. Pinubo at minaso hanggang mamatay. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng mag-asawa at panganay nilang anak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malaybalay, Bukidnon. Lahat ng yan nasaksihan ng dalawa pang nakababatang anak na nakaligtas sa massacre. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Gulat ang mga residente ng Barangay Managok sa Malaybalay, Bukidnon matapos mabalita ang isang brutal na krimen na pala ang nangyari sa kanilang lugar. May 21 alas 11 ng gabi, pinasok ng di kilalang mga lalaki ang bahay ng pamilya Andohon. Gamit ang tubo at maso na naroon lang din sa loob ng bahay, inatake at pinatay ng mga sospek ang nakatirang mag-asawa, maging ang 15 anyos nilang anak. Saka umalis sa mga salarin na parang walang nangyari. Bago pala ito, nagawa pa ng nanay na itago ang dalawa pang anak na edad 8 at 11. Ang kawawang mga bata, nasaksihan mismo ang pagpatay sa kanilang mga magulang at kapatid. Kinabukasan na ng umaga sila nakalabas para humingi ng tulong. Pero hindi pa masyadong makapiga ng impormasyon sa kanila ang mga otoridad dahil labis pa ang trauma nila sa nangyari. Mahirap po kasi isabdo ang 3 persons, almost adult persons na yung isa kami. Yung papa nila, siya dun, lalaban yun. Kung nabigyan ng pagkakataon, so yun ang i-try natin na dinidiscover talaga. Isa ngayon sa tinitignang motibo, ang lumalakas na landscaping business ng mag-asawa. Sa ngayon, may apela ang mga otoridad sa publiko. Kung sino man po yung may alam na pwedeng makipagtulungan sa amin, mag-report lang po sa aming tanggapan at lahat po ng impormasyon na dinidivulge nyo sa amin, we will treat it with utmost confidentiality po. Makakaasa po kayo na ang Malaybalay City Police Station ay lubos ang aming pagsisikap na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Bukod sa paghabol sa hustisya sa mga biktima, nagtutulungan ng iba't ibang ahensya para sa debriefing ng dalawang nakaligtas na bata. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Busisiin pa natin ang nangyaring massacre na ito kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, may update na ba tayo tungkol dun sa suspect? Yes, Pops Ray, kanina nung nakausap natin yung hepe ng Malaybalay City Police Station kaninang alas 2 ng hapon, no? Sinabi niya yung pinaka-latest na meron sila yung na ilarawan nitong mga nakaligtas na bata na itsura nung nakita nilang suspect. So, target nila ngayong araw o di kaya bukas ng umaga, Pops Ray, sa publiko na itong ang pagkakakilanlan o yung characteristics na nakita nitong mga survivors natin para yung mga baka nakakakilala makapag-abot ng impormasyon tungkol dito, Pops J. May nanakaw ba, Kayla, o nawala dun sa lugar ng pinangyarihan ng krimen? Yes, kung titignan, Pops J, no, doon sa crime scene talagang magulo yung bahay at makikita natin na naging madugo talaga yung krimen. Pero yung pagdating doon sa kanilang mga gamit, wala pa namang nakikita nga nawala or parang yung ang gulo nga, Pops J, ng pagnanakaw dahil ang unang napansin nila, Pops J, walang force entry. Tapos yung mga weapon na ginamit mismo sa kanila, gamit nila. So nasa bahay na talaga nila yung ginamit na Naroon na tubo. mismo. Yes. Oo. Okay, Kayla, dahil naitago pa nung ginang ang kanyang mga anak bago ang insidente, ibig sabihin ba nito, alam na nila na papatayin sila o may mangyayaring masama? Yes, medyo mabilis yung pangyayari, Pops J, no? Pero siguro mother's instinct na nung nakita na may mga pumasok na kalalakihan. Kasi kung mapapansin, Pops J, doon sa crime scene, ang magkasama ay yung
15 anyos na bata na nasawi at yung kanyang tatay, nakahiwalay yung nanay. So possible na unang pinuntahan talaga itong mga lalaki kasi yung ating 15 anyos na batang nasawi. Tapos yung nanay, yun yung kanyang pagkakataon para maitago itong dalawang minor de edad na bata. Kasi ang ginawa daw, Pops J, dinaganan ng kumot, karton, at may mga nabasa din tayo mula sa local media na may pagkakataon pa rin na natatapakan itong mga bata, itong mga suspect. Pero mabuti na lang, Pops J, at walang nakapansin sa kanila na nandoon sila nung nangyari yung krimen. Or during the conversation, nagkainitan, ikinubli muna. Yes, pwede din, Pops J, no? Pwede yun. Oo, kasi medyo naging mailap sila nung nagtanong ako na kilala ba? Possible ba na kilala? Kasi Mukhang kilala dahil walang force entry. yes, at yung fact, Pops J, na wala silang dalang weapon. So far, yun kasi yung lumalabas, Pops J, di ba, na yung weapon na ginamit ay nandoon sa bahay. So, available lamang. yes, possible na alam nila kung nasaan at na may ganong mga gamit nga itong ating mga victim. Kamusta na ngayon, Kyla, yung dalawang batang nakaligtas? Yes, sa ngayon, Pops J, syempre hindi natin maalis yung takot, yung trauma, mula sa kanila. Kaya yung ating mga pulis, hindi rin nila talagang pinipilit, Pops J, no, na magbigay ng impormasyon itong ating mga ating mga survivors. Inahayaan lang nila yung oras ng mga bata kung ano yung kaya muna nilang sabihin. At syempre, Pops J, pinagtutuunan nila ng pansin yun nga yung debriefing sa kanila para maagapan, lalo na at bata pa, no, Pops J, yung trauma na kanilang bit-bit. At yung kalagayan nila ngayon, nandoon naman na sila sa mga kaanak nila at ayaw muna, Pops J, syempre i-disclose kung nasaan ba sila para na rin sa kanilang safety. Yes. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Kyla Makantan, sa aming pagbabalik. Pinangalanan na ang mga kalihim na mananatili bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino-sino nga ba sila? Abangan yan dito sa Mukha ng Balita. Mananatili sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Executive Secretary Lucas Bersamin at 5 iba pa. Pero merong iba pa na inilipat naman ng posisyon.
Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Inanunsyo na ng Malacanang ang ilan sa mga opisyal ng pamahalaan na mananatili o maililipat ng pwesto kasunod ng hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na courtesy resignation ng kanyang buong gabinete. The President decided to retain the following members of the Cabinet. Take note, una, ang ating DTI Secretary Maria Cristina A. Roque. Pangalawa, ang ating Department of Finance Secretary Ralph G. Recto. Pangatlo, ang ating Deputy Secretary Arsenio M. Palisacan. Pang-apat, ang ating DBM Secretary Amena F. Pangandaman. At ang panglima, ang ating SAPEA Secretary Frederick Go. Sila ang 5 miyembro ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos na mananatili sa pwesto kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation. Kaagad daw inaksyonan ang mga ito matapos ang evaluation dahil sa halaga ng kanilang tungkulin para sa ekonomiya ng bansa. Bukod sa kanila, ligtas din si Executive Secretary Lucas Bersamin. Aniya, hindi tinanggap ng Pangulo ang isinumite niyang resignation. Kaya hindi rin daw totoo ang lumulutang na alegasyon na siya ang target ng reorganisasyon ng gabinete. Bukod naman sa mga na-retain, ilan sa mga opisyal ang maililipat ng pwesto. Ang ating permanent representative sa United Nations, si Ambassador Antonio L. Labdaleo, has earlier signified his desire to retire after many decades of service to the country as an ambassador. Nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique A. Manalo. Si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Rizalino Acuzar, ililipat bilang Presidential Advisor for Pasig River Development. Papalitan siya ni Engineer Jose Ramon Aliling bilang kalihim ng DSUD. Si DOE Secretary Rafael Lotilla, papalitan si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga na ayon kay Bersamin magpapahinga muna. Pero hindi raw korupsyon ang dahilan ng pag-alis sa kanya sa pwesto. Maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas malimit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Ngunit huwag na natin siyang husgahan. No? Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to help her rest muna. So nag-underperform na po. Underperform siguro. Sa mga susunod na araw, maglalabas daw ng desisyon si Pangulong Bongbong Marcos kung sino pa ang mananatili o maaalis sa pwesto. Pero ang sigurado, dadaan daw sa masusing performance review ang mga ito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Hingi pa tayo ng detalye tungkol sa nangyaring regodon sa palasyo mula kay Mobile Journal Julie Baiza, live mula sa Malacanang. Julie, bukod kay ES Bersamin, kapansin-pansing puro economic team ang naritin. Ano ang implikasyon nito? Pops Ray, mahalaga daw o crucial nga kasi yung role ng economic team ng administrasyon, kaya sila yung inunang aksyon na ng Pangulo after nga ng isinagawang evaluation sa kanila. Pagpapakita na rin niya daw yan na wala nang magiging problema sa perception kung saan patungo yung bansa. Kahapon kasi Pops Ray, kung maaalala, no, may ilang nagsasabi nga na baka sinyalis ng kahinaan ng administrasyon yung ginawa nga pagpapasumite ng courtesy resignation. Okay, Julie, may ilang opisyal na sabi ni Bersamin nag-under-deliver pero inilipat lang ng posisyon o pagpapahingahin. Pagkatapos ay papapwestuhin pa rin. Baka naman mag-underperform lang ulit sila sa paglilipatang ahensya. Yes, Pops. Isa nga sa mga inilipat si DSUD Secretary Acuzar, ang term na ginamit sa kanya ni Bersamin actually under-delivery.
Kumbaga, nag-under-deliver siya. Medyo mataas daw kasi yung standard na naset niya doon sa pagsisimula ng kanyang termino o panunungkulan sa DSUD. Kung maalala kasi natin, si Secretary Acuzar, ang target sana niya, 1 million housing units per year. 6 million by the end of the term ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana yung kanilang target na medyo mataas, Pops Ria, kasi yun nga yung housing gap ng bansa. Siguro ang sabi naman ni Bersamin, may mga obstacles daw na out of control naman ni Acuzar at out of control din ng government. Yan siguro yung isa sa mga dahilan kaya nga inilipat siya at nakitang fit for another position. Doon naman, Pops J, sa natanong na rin kanina, makikita bang failure ito ni Pangulong Bongbong Marcos na merong mga underperforming o nag-under-deliver sa kanyang mga inappoint? Ang sabi nga ng palasyo, maihahalin tulad yan sa isang manliligaw. Kumbaga, hindi mo daw alam kung ano yung ugali o kung ano yung magiging performance sa pagsisimula pa lang naman ng kanilang termino. And Julie, marami pang hindi nabanggit na pangalan. Nasabi ba kung kailan sila didesisyonan? In total, Pops J, 52 yung naisumite nga courtesy resignation, no? 5 nga yung ligtas na o hindi tinanggap. Yung kaya ES Bersamin din. So, bali, meron na mga ilan na nailipat. Ang sabi ng palasyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga yung tatanungin, talagang puspusan o papaspasin yan kasi ang gusto niya, mabilis ang kilos. Pero yung humanly, possible nga na paraan nga ng pag-evaluate hindi naman daw kaya yung parang lump sum o lahatan kasi per task or per department nga yung magiging evaluation sa kanila. So sa mga susunod na araw abangan pa natin, Pops, ano ba yung magiging anunsyo? Sino ba yung mananatili pa sa pwesto? Meron pa bang maililipat o merong mga maaalis? Actually, sa naunang statement ng Pangulo, isa raw ang resulta ng eleksyon sa nag-trigger ng cabinet reshuffle. Pero ipinahaging din ng palasyo na may ginawa na talagang evaluation sa kanila. May impormasyon ka ba kung kailan ito sinimulan at ano yung mga in-evaluate? Yes, Pops, hindi naman nagsalita yung palasyo, specifically nga yung in-evaluate. And dito nga sa ongoing evaluation na to, hindi rin pinangalanan sino yung magiging bahagi ng team na mag-evaluate o mag-a-assess nga sa buong gabinete ng Pangulo. Pero ang matitiyak daw nila, objective yung mga iuupo nila or mga taong maaatasan na mag-evaluate dito sa gabinete. At saka high caliber daw ng mga individual, Pops J. Kumbaga, ang titingnan naman sa kanila, yung kanilang performance at nung mismong ahensya. Kahapon nga kung maaalala natin, sinabi na rin ni Yusek Castro na ang bawal daw dito sa gobyerno ay yung tamad at yung corrupt. So inaasahan na isa yan sa mga titingnan at i-assess dito sa ating mga miyembro ng gabinete. Julie, sabi ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, optics lang ito at ang Pangulo talagang dapat na tanggalin. May sagot na ba rito ang palasyo? Pops, ang sabi ng palasyo, daldal daw ng daldal. Itong si former ES Rodriguez, dapat nga daw hindi na patulan kasi puro pangangantsaw lamang. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza, live mula sa Malacanang. Sa aming pagbabalik, ang nakakaantig na kwento ng kadete mula Zamboanga na nagtapos pa sa PMA kahit siya'y ulila na sa mga magulang. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita.
Trending ang storya ng isa sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy nito lamang nakaraang linggo. Ang naging hugot kasi niya sa pangarap na maging sundalo, ang mga magulang niya na parehas ng pumanaw noong batang-bata pa lamang siya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Malaki ang gampanin ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero minsan, mapipilitan kang tumayo sa mga sarili mong paa dahil sa mga pangyayaring hindi mo naman inaasahan. Wala pang kamuwang-muwang sa buhay si Joel Garcia nang mawala ng ina dahil sa aksidente. Sunod na pumanaw ang kanyang ama sa cardiac arrest. Sa edad na 9 anyos, uli lang lubos na sina Joel at ang kanyang ate. Because I had no one to lean on, kami na lang ng ate ko yung nagtutulungan and maaga na kaming namulat sa realidad. Kinupkop sila ng kanilang lolo't lola, habang ang tito niyang OFW ang nagtataguyod sa kanila ng kanyang ate. Pero sa eskwelahan, nabubuli pa siya dahil sa kawalan ng mga magulang. Especially nung elementary, iaawayin ka, oh, kanino ka susumbong? Eh, wala ka namang tatay, wala ka namang nanay. Parang I feel envy, especially pag yung mga events na with relate sa family. Yun talaga kasi sometimes napapasabi ako sa sarili ko na parang minalas talaga ako. Sobrang malas ko naman na I didn't have the opportunity naman to have parents na ganito. Tapos Sa kabila niyan, ang kanyang ama na dating enlisted marine ang naging inspirasyon ni Joel sa kanyang pangarap. Yun nga lang, kahit may tulong mula sa mga kaanak, sadyang kapos siya para makausad ng pag-aaral. Noong 2013, nangyari pa ang Zamboanga Siege. and I am from Tetuan, ma'am, and which is malapit lang talaga sa city proper. Rinig mo talaga that time yung mga sounds of mga bullets, ganyan, mortars. Laking pasasalamat ni Joel na natapos din ang gyera. Ang kanyang pangarap, itinuloy at pinilit niyang tustusan sa pagiging delivery boy. Saka siya sumubok na pumasok sa Philippine Military Academy. Hindi pa siya nakapasa sa unang subok, pero ika nga, second time's the charm. At nito lang May 17, nagtapos na nga si Joel, kasama ang 266 na iba pang mga kadete ng Siklablaya class. Your circumstances or our circumstances doesn't define our destiny. Life will consistently test you, and the most important thing talaga is trust God. Because if nakayanan ko, what more po kayo? Kaya nyo rin. Courage, integrity, and loyalty. Yan ang patuloy na isinasabuhay ni Joel para sa bagong simula niya bilang parte ng Philippine Army. Global Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang storya ni Second Lieutenant Joel Garcia kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, kamusta na ngayon itong si Teniente Joel sa kanyang bagong assignment sa Philippine Army? Ano pinagkakaabalahan niya? Pops sa ngayon ay ina-enjoy ni 2LT Joel ang kanyang bakasyon dahil meron silang 1 month na pahinga dahil kakagraduate nga lang nitong May 17. But after that, talagang enlisted na siya, magiging part na siya ng Philippine Army, which is very excited siya dahil ito talagang matagal niya ng pangarap, Pops. Nasabi mo sa iyong istorya, Denise, na lolo't lola ang nag-aruga kina Joel at ang kanyang ate, At habang nagsusustento sa kanyang titong OFW sa abroad. Yes, Pops. Napakahirap pala, Pero bakit umabot pa sa puntong kinailangan niyang kumayod bilang isang delivery boy? Pops, nabanggit natin, ang nagsusustento, yung tito niya ngayong nasa abroad, OFW, nag-janitor doon, Pops. Pero kasi nagkaroon nga ng problema doon. So, financially, kailangan munang suportahan ni Joel yung mga needs, tumulong sa family niya. Although yung ate niya naman ay nagtatrabaho na that time, pero nung pandemya nga raw kasi flexible naman ang schedule sa pag-aaral. Kaya pati pagde-delivery boy, sinubukan ni Joel para lang makatulong talaga. Siguro para ipakita sa kanyang pamilya na may effort din on his part, na kumita ng pera. Okay, Denise, ngayong naabot na ni Joel ang pangarap na maging military officer, ano ang sunod ng target? Pops, ngayon, nung graduation nga nila, sa Baguio ginanap, sa PMA, nandun nga si PBBM. At dun sa message niya,
sabi niya sa mga kadete, 266 na kadete na graduate. It goes beyond, the service goes beyond your physical strength, your physical ability. It goes beyond that. You have to have the compassion and of course the mental strength. And yun talaga yung sa mga pinanghahawakan ni Joel ngayon. At ngayon nga ay focus na siya sa pagiging officer sa Philippine Army, ready to serve and take the challenge as one of our force, for part of the force. Ayun, maraming salamat Mobile Journal Denise Valdesancho. May mga bagong handog naman ang ating mga kapatid na sa MWell na makatutulong daw sa mga paps nating empleyado. Live mula sa Pasig, ibabalita yan sa atin ni Mobile Journal JF Rivera. JF, ano-anong bago sa MWell? Paps, nandito nga tayo ngayon sa Pasig para sa wellness at work ng MWell by Metro Pacific. Ninaluan ito ng mga HR and doctors practitioners ng iba't ibang kumpanya. Nakasentro ang programa sa pagbibigay ng halaga at mamonitor ng maayos ang wellness and well-being ng mga empleyado, lalong-lalo na ang kanilang physical and mental health. Lalo lumalabas sa pag-aaral ng American Institute of Stress na nasa 80% ng mga workers ngayon ay stress dahil sa trabaho. Marami nang nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa paninigarilyo, poor diet, at kakulangan sa ehersisyo. Kaya ang MWell by Metro Pacific inulunsad ang kanilang MWell Health Wearables gaya na lang ng MWell Rings. Andyan na para ma-measure ang ating pagtulog. Meron ding Prodigy Watch para sa mga bata. MWell Power Smartwatch kung saan dito nga merong mga step counts, sleep analysis, heartbeat, and exercise tracking. At ang kanilang Prestige Smartwatch na merong GPS sa mismong relo nito. Ilo-launch din ngayon ang kanilang MWell app na may 24/7 consultation sa mga doktor. Pwede ka rin dito magpa-lab test, fitness, at maaari ka rin umorder ng kanilang mga health monitoring wearables na ang maganda rito, Pops J, free delivery nationwide. Inaasahan na mas makakatulong ito para mas ma-evaluate ang kahalagahan ng bawat empleyado sa isang kumpanya at makaiwas sa tinatawag na burnout sa workspace. Isa nga sa mga nasabi rito ay napahalagahan ang well-being at wellness ng bawat isa. Hindi lamang na empleyado, pati na rin ang bawat mga boss, doktor, at kahit sino pa man. Pops J, sa ngayon, kakatapos lang ng programa dito. Pops J? Alright, maraming salamat Mobile Journal JF Rivera. Samahan niyo ulit kami sa Lunes ng mga mobile journalists sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Taro, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.